Marami ng pinagdaan ng training si Arthur at halos lahat ng yun, sukdulan ng hirap. Lalo na noong nasa Land of Ashura. Ngunit mukhang ibang klaseng impyerno na naman ang haharapin ng ating bida. Dahil sa training na ito, literal na 1 versus 1 ang kanyang kalaban. Kalaban ng 4 na makapangyarihang deviant mage at ang 3 sa kanila ay mga veteranong mage sa huling digmaan sa pagitan ng dalawang lahi. Kaya naman hindi nakapagtatakang mapipilitan si Arthur na gamitin ang kanyang Realm Heart sa isang normal na training pa lang. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito nang tinawag si Gray bilang kadet para sa kanyang pagsusuri. At wala ngang surname itong si Gray mga lods sa kanyang pangalan since galing nga sa orphanage ang ating bida at hindi rin niya alam kung sino ang tunay niyang mga magulang. It's turned out na sumasailalim pala itong si Gray sa isang key testing upang masulat ang antas ng kanyang key at may record sa kanyang rank. Habang sinasagawa ang pagsusuri, makikitang napataas kilay ang tagalista na tila nagulat sa resulta, samantalang si Gray naman ay nagpang-abot ang hininga. At base nga sa mga nakarang chapter mga lods, alam nating may kakulangan sa key energy itong si Gray o masasabi nating napakababa lamang ng antas ng kanyang key. Habang naglalakad si Gray, napansin niya ang ilang cadets na abalang nag-uusap tungkol sa susunod nilang pagsusulit. At natapos na pala nila ang mental test, physical strength, at ang recently lang ang key assessment. Napagalaman niyang ang huli at pinaka-final nilang pagsusulit pala ay posibleng sparring match o actual combat test. Kaya dahil dito, tila nabigyan ng pag-asa itong si Gray at unti-unting lumiwanag ang mga mata ng ating bida habang sinasabi sa kanyang isipan, maaaring may kulang ako sa key pero sa huling pagsusulit na ito, sigurado akong dito ako magaling. At dito nga ipinakita mga lods, ang susunod nilang pagsusulit ay pakikipaglaban sa isa sa mga kapwa cadets na kasama rin niya sa pagsusuri. Pagkatapos, nagpakilala si Instructor Gredge na ipinaliwanag sa mga kadet ang dapat nilang malaman bago magsimula ang laban. Sinabi niya na sa huling bahagi ng entrance exam ay practical combat. Hindi niya masasabi ang key level ng bawat isa. Pero tandaan, hindi pareho lahat. Hindi palaging pareho ang lakas na makakalaban ng bawat isa. Maaaring mahina lang ang makaharap nito o mas malakas ng sobra. Dagdag pa niya, nahuhusgahan ng mga cadets base sa kung paano mag-adjust at higit sa lahat, mananalo. Mahalaga ang exam na ito para sa kinabukasan sa academy. Ang magagaling ay bibigyan ng resources para lalo pang lumakas, pero ang babagsak pababayaan lamang at kalaunan ay mapapatalsik. Habang naglalaban ang dalawang kadet sa arena, napansin ni Gray na walang sinuman sa kanila ang nagtatago ng kanilang status o maging ang key level. At hindi na nila kailangan pang itago yon dahil kitang-kita naman sa mga kilos ng iba at lakas. Napagtanto din ni Gray na karamihan sa mga estudyanteng may military family crest ay malamang bata pa lamang ay sinanay na para sa ganitong klaseng laban. Posible ring ilan sa kanila ay inihahanda na upang maging susunod na hari o haligi ng kaharian balang araw. Maya-maya pa ay bumagsak na ang isa sa mga cadets matapos tamaan ng isang solidong atake. Agad namang tumalon ng kalaban nito upang tuluyan ng tapusin ang laban. Ngunit bago pa man niya maisagawa ang huling atake, biglang hinawakan ni Instructor Gredge ang spear ng cadets at pasimpleng sinabi, "Match is over. Both cadets, bumalik na kayo sa inyong mga grupo." Kaagad namang tinawag ni Instructor Gredge ang susunod na maglalaban. At dito nga'y tinawag ang ating bida na si Cadet Gray. At habang papunta siya sa arena, mapapansin nating may dalawang kadet sa likuran na nag-uusap tungkol sa kanya. Marahil ay dahil sa makakalaban niya. At maya-maya nga ay tinawag ang susunod na kalahok, si Cadet Blair mula sa House of Ambrose, na makikitang napangiti pa ito habang nakatitig kay Gray. Akala siguro niya magiging easy win lang si Gray mga lods na may kakulangan sa key. Ngunit ang talento ni Gray sa pakikipaglaban ay talagang dito siya ma-unlucky. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan napangiti si Verion nang makita niyang
pumasok si Arthur sa training ground. Agad niyang ipinakilala ang apat na magiging sparring partner ni Arthur. Sinabi rin niya na alam niyang kilala na nito si Princess Kathleen Glader mula sa Royal House. Kasunod dito, ipinakilala naman ni Varian ang mismong guardian ni Kathleen na kalahok din sa training na ito na si Hester Flamesworth. Agad namang nakuha ang atensyon ni Arthur sa apelyidong Flamesworth. Kaya dahil dito napatanong si Hester kung pamilyar ba ni Arthur ang kanilang pamilya. At dito ngay naalala ng ating bida si Jasmine Flamesworth na ikinuwento sa kanya na ang House Flamesworth ay isa sa pangunahing nag-ambag sa digmaan laban sa mga elf. Gayon pa man itinuring siyang mababa sa kanyang sariling pamilya dahil lamang sa kanyang elemental affinity. Kaya bahagyang ngumiti lamang ang ating bida bago sinabing, abay syempre naman, kilalang pamilya ang House Flamesworth. Ngumiti si Arthur nang makita si Kathleen at sinabi niyang hindi niya inasahang magkikita sila muli. Gayon pa man napatanong ang ating bida kung bakit nandito si Kathleen. Bigla namang namula ang pisngi ng prinsesa at tila halos umuusok pa sa hiya habang nauutal na sinabi na nandito ako para sanayin si Arthur. Makitraining pala. Habang pinagmamasdan ni Arthur si Kathleen, napansin niya ang nag-uumapaw nitong aura. Hindi siya makapaniwalang mas lalo pa itong lumakas mula nung panahon nila sa Cyrus. Sa katunayan, pakiramdam niya ay hindi na kailangan ni Kathleen ng kahit anong proteksyon. Samantala sinabi naman ni Hester na inutusan siya ni Commander Varian na tumulong sa training. Ngunit ang tunay niyang tungkulin ay bantayan ng prinsesa. Dagdag pa ni Kathleen kay Arthur na paminsan-minsan kailangan din niyang umalis para mag-training kasama si Master Barai. Pero bukod doon, masaya siyang tumulong kay Arthur. Biglang nagsalita ang isa pa nilang training partner habang pinagmamasdan sina Kathleen at Arthur na napasabing The Princess and the Knight. Napaka-classic na pair. Pagkatapos, nagpakilala ang matandang dwarf na nagsabing siya si Bondi Moglonoid. Ngunit maaari lamang daw siyang tawaging Bond. Nakipagkamay si Arthur rito at agad siyang nagulat sa kapal na mga kalyo sa kamay ni Bond. Tanda ng matinding pagsasanay at karanasan sa pakikipaglaban. Samantala napatitig naman si Bond sa mukha ni Arthur bago nakangising nagsabi ng not bad, not bad. At malinaw na ang tinutukoy niya rito ay ang itsura mismo ng ating bida. Pabirong ngumiti naman si Varian at sinabing mag-ingat ka dyan Bond. Hindi naging sikat ang batang yan dahil lang sa gwapong mukha. Pagkatapos ay mas opisyal na ipinakilala ni Varian si Bond kay Arthur. Tinawag niya pa itong Musclehead at sinabing matagal na silang magkaibigan. Sa sobrang tagal nga ay hindi niya na mabilang ang taon na pinagsamahan nila. Dagdag pa ni Varian na kahit ganon daw ang itsura ni Bond, isa itong tunay na henyo pagdating sa Earth Affinity Magic. At dahil nga dito agad namang umusok ang ulo ni Bond na napasigaw kay Varian, anong problema mo sa itsura ko ha? Habulin kayo ako ng mga babae sa Kingdom of Darv. Napatawa naman itong si Varian na sumagot, wala naman ako sinabing masama. Huwag kang sensitive. Pagkatapos ay pinakilala naman ni Varian si Camus Hilarion. Isa siyang, ngunit bago pa man matapos ni Varian ang pagpapakilala, agad itong pinutol ni Camus at malamig na sinabi, hindi na kailangang may malaman pa ang batang ito bukod sa pangalan ko. Nandito ako para makipag-sparring. Dahil dito tahimik na minasdan ni Arthur si Camus. Habang nag-iisip sa kanyang isipan, may lakas ng loob siyang putulin si Varian habang nagsasalita. Talagang matapang ang isang to, o sobrang malapit lang talaga kay Varian. Saglit pa siyang napaisip bago muling sinabi sa sarili, o baka pareho. Pero ngayon lang siya nakakita ng isang elf na halos walang pakialam sa itsura o kahit sa sarili niyang kalinisan. Pagkatapos ay pinakita ang pagdating ni Emily habang may dala itong box. Samantalang si Varian naman ay makikita sa likod ni Emily na umalis muna sa training ground. Sinabi ni Emily na may ilang bagay muna silang kailangan pag-usapan bago simulan ang pagsasanay ni Arthur. Ngunit bago ang lahat, doon nga ay ipinakita ang laman ng box ay mga artifacts pala na ipapagamit kay Arthur para sa kanyang training. Maya-maya pa ay hinawakan ni Emeria ang kamay ng ating bida habang umaapaw ang kanyang mana. Ilang sandali matapos yon ay sinabi niyang natapos siya na ang pag-scan kay Arthur. Dahil dito, napatanong ang ating bida kung ano ba ang ibig sabihin ng scan. Habang si Emily naman ay makikitang sinipang ilang karton sa likuran na tila ba naiinggit dahil matagal na hinuwakan ni Emeria ang kamay ni Arthur. Ilang sandali pa ay nagsimula nang magpaliwanag si Emily. Sinabi niyang sigurado raw siyang napansin ng lahat ang iba't ibang kagamitan sa paligid. Lahat ng ito ay espesyal
na ginawa upang makatulong sa pagsasanay ni Arthur. Bagamat mahusay na si Arthur sa karamihan ng aspeto sa pagkontrol ng mana, naaabot na daw nito ang limitasyon sa paggamit ng elemental magic. Talagang wala na siyang pag-uunlad. Malayo na siya kumpara sa ibang mga lances. Para na siyang isang karaniwang dual elemental mage. Kaya hiyang-hiya nga itong si Arthur mga lods na napasabing, sa tingin ko mukhang nakuha na nila ang punto mo, Emily. Pero mga lods, mukhang hindi pa talaga alam ni Emily ang tunay na lawak na kapangyarihan ni Arthur. Sa pagkakaalam niya, kailangan lang mag-training ni Arthur dahil ito ang pinakamahinang lance. At sinabi pa niyang dual elemental mage. Ibig sabihin, tila outdated o hindi pa updated si Emily sa totoong lakas at kakayahan ng ating bida. Dagdag pa ng ating bida na umaasa siya sa bagong training na ito ay mas mapapahusay niya pa ang paggamit ng iba pang elements. Dahil dito naparealize naman si Bond at napakamot ng kanyang balbas habang sinasabing kahit siya ay sumasakit na agad ang ulo kapag iniisip niyang gumamit ng ibang elements, lalo na kung 4 na elements pa ang pag-uusapan. Dagdag pa ang 2 deviant magic ni Arthur. Pasimple namang nagsalita si Hester habang nakangiti na napawikang hindi kasing limitado ng sayo ang mental capacity ni General Arthur, kaya sigurado akong kakayanin niya yun. Kaya napikon na naman itong si Bond at galit na sumagot. Anong sinasabi mo dyan, Lola? Hindi mo ba alam na halos walang limitasyon ng mental capacity ko? Samantala masiglang sinabi ni Emily na maganda daw ang energy ang ipinapakita nila ngayon. Pero imbis na mag-argue ang dalawa, ibuhos na lang ang energy nila dito. Ipinaliwanag ni Emily na sa pamamagitan ng pag-infuse ng mana sa Crystal Clear, mapapagana nila ang device at maaari silang magsimula kaagad sa training. Unang kumilo si Camus at bigla itong nagpakawala ng simpleng atake gamit ang kanyang wind attribute. Dahil dito agad gumalaw ang mga gauges ng device, bagay na labis na ikinamangha ni Emily dahil mabilis na nagkaroon ng power ang aparatus. Kasunod namang sumubok si Hester gamit ang kanyang fire magic. Habang pinagmamasdan nito ni Arthur, napaisip siya sa sarili nang napansing wala man lang siyang naramdamang init mula sa apoy ni Hester. Doon niya napagtantong tunay na kahanga-hanga ang pagkontrol nito sa mana. Sunod namang kumilos si Bond, ngunit tila babalak nitong pasabugin ang device sa sobrang lakas ng energy na pinakawalan niya. Dahil dito napawikan na lamang si Emily. Nagustuhan niya daw ang enthusiasm ni Elder Bond pero hindi ito contest. Ngunit agad namang sumagot si Bond ng may kumpiyansa na para daw sa isang tunay na lalaki, everything is a contest. At dahil sa sobrang gigil nito, muntik na talagang tuluyang masira ang device ni Emily. Ang sumunod at huling sasabak ay si Kathleen, kaya kaagad siyang binalaan ni Emily na kung maaari, kaunting kapangyarihan lamang ang gamitin nito. Sapat na raw yun para mapaandar ang device at makapagsimula na sila. Ngunit mapapansing nag-hurt pa si Emily. Tila ba gusto rin itong magpa-impress kay Arthur. Dahil dito nagpakawala si Kathleen ng isang Ice Dragon type attack na kaagad ding naglaho matapos tumama sa aparatos. So sobrang husay na ni Kathleen ngayon sa mana control na wala halos na sayang na enerhiya sa kanyang atake. Mabilis namang nag-function ang lahat ng gauges sa device at nagpalabas pa ito ng kakaibang tunog kaya napatanong si Camus kung ano ang nangyari. Ngunit sinabi na lamang ni Emeria na ipapaliwanag niya ang lahat mamaya. Sa kanya sinabing, bakit hindi na lang kayo magsimula sa training? Napatanong naman si Arthur kung paano nila sisimulan ang pagsasanay. At doon nga mga lods, biglang nag-hype ang apat sa sobrang excite. Isa-isa silang nag-charge up habang umaapaw ang kanilang elemental affinity. Kasabay nito ay sinabi nilang magsisimula ang training sa pamamagitan ng pagbugbog nila kay Arthur. Kaya dahil dito, sumiklab ang apoy sa kamay ng ating bida. Habang may ngiting sinabi, well then, let's begin. At sa huling eksena mga lods, pinakita sina Gray at Arthur na magkapareho ng stance habang hawak ang espada na tila'y pinapakita ang pagkakahawig ng kanilang determinasyon bilang isang tunay na mandirigma. Pagkatapos lumipat ang eksena kung saan ipinakitang pasimpleng tiningay ni Tesha ang isa sa mga axe ni Darvus gamit ang kanyang mga baging. And it's turned out na nag-sparring pa lang dalawa, samantala sina Stunner at Karya ay napaupo na lamang sa gilid habang nanunood, ngunit halos hindi mapigilan ang kanilang pagtawa dahil tila nawalan ng silbi si Darvus kapag hindi niya hawak ang kanyang dalawang axe.
Habang napapalibutan ng mga baging, pasimpleng sinabi ni Tesha na kailangan pang higpitan ni Darbus ang paghawak nito sa kanyang mga sandata sa susunod nilang laban. At dito muna magtatapos ang kanilang training para sa araw na to. Kinuha naman ni Darbus ang kanyang axe at napasabing sa susunod daw ay tatalunin niya na talaga itong si Tesha gamit ang mga axe na to. Ngunit napangiti lamang si Tesha bago sumagot ng, talaga lang ha, nice try. Samantala sina Starner at Karya ay patuloy pa rin tumatawa sa gilid habang pinapanood ang dalawa. Maya-maya pa ay may biglang lumapit na messenger kay Tesha at inabot dito ang isang transmission scroll na kakarating lang daw. At dito'y nalaman ni Tesha na ang kanyang grandpa palang nagpadala ng sulat. Sa sulat, sinabi ni Veria na may balita siya mula sa Kastilyo na siguradong ikakatuwa ni Tesha. Ganap na raw nakarecover si Arthur at mananatili muna sa loob ng susunod na 2 buwan para sa kanyang pagsasanay. Dagdag pa sa sulat, makakasama ni Arthur sa training ang mga ilan sa mga kilala ni Tesha, sina Hester, Camus, Bond, at si Kathleen. At nang mabasa niya ang pangalan ni Kathleen, agad na nilaki ang mga mata ni Tesha sa sobrang gulat dahil alam niya at nagtapat si Kathleen na may gusto siya kay Arthur. Pagkatapos, lumipat ang eksena kung saan seryosong napahand gesture si Kathleen habang naghahanda sa kanyang magic laban kay Arthur at kaagad pinakawalan ng atake. Ngunit agad lamang itong binura ng ating bida gamit ang kanyang fire magic. Dahil dito nabalot ng makapal na usok ang paligid hanggang sa halos hindi na makita si Arthur. Subalit habang natatakpan ng kanyang paningin, si Hester naman pala ay naghanda ng isang naglalagablab na atake na mabilis niyang pinakawalan papunta sa ating bida. Kaagad itong napansin ni Arthur kaya gumamit siya ng blue flame upang depensa ng sarili. Ngunit bigla namang gumalaw ang lupang inaapakan niya. Doon niya napagtantong si Bond palang kumokontrol dito gamit ang earth magic dahilan upang mawalan siya ng balanse. Kasabay nito ay sinabi pa ni Bond, mag-ingat ka bata, madadapa ka talaga kapag hindi mo ako pinapansin. Mabilis namang itinukod ni Arthur ang isang kamay sa lupa at agad kinuha ang Dawn's Ballad. Kasunod nito ang pagpakawala niya ng blue flame na naka-imbue sa kanyang espada upang tapatan ng atake ni Hester. Nagkaroon ng malakas na pagsabog at muling umapo ang makapal na usok sa paligid. Habang nakatitig kay Bond, sinabi ni Arthur na para daw sa isang taong puro muscle, inaasahan niyang hindi lang ito gagawa ng cheap na panlinlang. Nakaagad namang tumawa si Bond na sumagot, may lakas ka pa talagang magsalita. Ikaw nga tong muntik ng madumihan ng puwet. Ngunit habang abala si Arthur, tahimik namang nagpakawala si Camus ng isang wind slash mula sa kanyang likuran habang ito ay nagtatago sa usok. Nalabis na ikinagulat ng ating bida dahil hindi man lang niya naramdaman ang presensya nito. Mabilis na sinubukan ni Arthur na salagin ng atake, ngunit bigla namang binago ni Camus ang anyo ng kanyang spell kahit napakawalan niya na ito na ang simpleng wind slash ay naging isang napakalaking tornado na kaagad tumama sa ating bida. At dahil hindi niya ito napaghandaan, napatalon na lamang paitaas ang ating bida upang makaiwas sa atake. Ngunit hindi niya na malayang naghihintay na pala sa itaas ang ice magic ni Kathleen. Kaya dahil dito, muli na namang ginamit ni Arthur ang kanyang fire magic upang agad wasakin ang mga yelong pinakawalan ni Kathleen. Subalit, sinamantala rin ni Hester ang pagkakataong ito na makikitang sa likuran ni Arthur ay kaagad ditong nagpakawala ng isang blue flame at sunod-sunod pang pinaulanan ng mga atake ang ating bida. Kaya hindi nga mapigilang mamangha ni Arthur sa kakayahan ni Hester lalo nang makita niyang nagagawa rin itong gumamit ng kulay asul na apoy. Habang nanonood ng laban, biglang napatawa ng bahagya si Emily at sinabing ngayon lang daw niya nakitang nahihirapan ng ganito si Arthur. Wika naman ni Emeria, mukhang nag-enjoy raw talaga si Miss Watkins sa panunood. Na agad namang ngumiti si Emily na sinabing, sa totoo lang, Miss Emeria, umaasa talaga akong mabugbog si Arthur. Alam mo na, para sa science. At mukhang may kung anong kahina-hinalang plano itong si Emily mangulod sa katawan ni Arthur kapag tuluyan itong mapagod o mabugbog sa training. Samantala, habang nakikipaglaban, napaisip ang ating bida na halatang biyasa na sa totoong laban ng apat. Ramdam na ramdam niya kung gaano kaayos ang coordination nila, lalo na sa timing ng kanilang mga atake. Bigla namang nahuli ang paa ni Arthur sa ere gamit ang wind magic ni Camus. At dahil dito, tuluyan siyang nawalan ng balanse at talagang pabagsak na siya sa lupa. Kasabay nito, nag-follow up naman si Bond gamit ang kanyang earth magic upang hulihin at ikulong ang ating bida.
tuluyang nagsara ang Earth Magic ni Bond at makikitang nakulong si Arthur sa loob ng isang napakalaking pyramid na nilikha ng matandang dwarf. Napahalakak naman sa tawa si Bond habang sinasabing nahuli na raw niya sa wakas si Arthur. Samantala napailing naman si Camus at sinabing ito ba yung tinatawag ni Varian na Boy Wonder? Inipon pa talaga niya tayong lahat para sanayin ang batang ito. Sa loob naman ng pyramid, ginamit ni Arthur ang kanyang fire attribute upang magkaroon ng liwanag. Sinubukan din niyang tusukin ang kulungan gamit ang kanyang espada, ngunit agad niyang napagtantong napakatibay pala ng pagkagawa nito. Dahil dito, ibinalik niya ang kanyang espada sa Dimension Ring at inalapat niya ang kanyang kamay sa lupa upang magsagawa ng Earth Pulse upang maramdaman ang posisyon ng apat sa labas ng pyramid. Ngunit bigla na lamang may matutulis na spikes na lumabas mula sa paligid ng pyramid at mabilis na umatake sa kanya, na agad namang nakatalo ng ating bida habang napagtantong na-sense pala ni Bond ang ginawa niyang Earth Pulse kanina. Nabulong niya pa sa sarili, tuso rin talaga ang dwarf na to. Kagad namang gumamit si Arthur ng dalawang elements, ang water at fire, upang makalikha ng matinding usok sa loob ng pyramid. Hindi nagtagal ay nagsimulang umapaw palabas ang makakapal na usok na kanyang ginawa. Dahil dito, sinabi ni Hester kay Kathleen na what if samantalahin ng prinsesa ang pagkakataong ito habang may moisture pa sa paligid. Agad namang nagsagawa ng hand gesture si Kathleen upang maghanda ng spell, ngunit bago pa niya tuluyang mapakawalan ng kanyang atake, bigla na lamang sumabog ang pyramid na talagang ikinagulat niya. Habang unti-unting tinatabunan ng makakapal na usok ang paligid, makikitang dahan-dahang nagmamatsyag si Arthur sa kanyang magiging next move. Ngunit agad siyang nahuli ni Hester na pangiting napasabing, "Hello, General." Napangiti na lamang si Arthur, ngunit hindi niya namalayang bigla palang lumitaw si Camus sa kanyang likuran na agad itong nagpakawala ng mabilis na atake gamit ang malaspadang wind magic sa kanyang kamay. Mabuti na lamang at mabilis na isalag ni Arthur ang kanyang espada. Subalit habang abala siya kay Camus, ang blue flame ni Hester ay nasa likuran niya na pala at tila halos imposibleng maiwasan pa ang paparating na atake nito. Dahil dito si Kathleen na nasa likod ni Hester ay kitang-kita na nag-aalala para kay Arthur at ang sumunod na sandali, nilamon ng blue flame ni Hester ang ating bida na lalong hindi mapakali si Kathleen habang pinagmamasdan ng napakalakas na apoy na bumalot kay Arthur. Ngunit maya-maya ay may biglang nagliwanag na pulang apoy mula sa gitna ng blue flame at doon nga ay pinakitang ligtas na nakalabas si Arthur mula sa napakamassive na apoy habang napapangiting sinabing, "That was so close." At may bahagya pang umusok na naiwan sa kanyang buhok. Napatawa na lamang si Hester nang makitang nakaligtas si Arthur. Samantala tinapik naman ni Bond ang likod ni Kathleen upang pakalmahin nito matapos ang labis nitong pag-aalala kanina. Pagkatapos ay sinabi ni Hester na kahanga-hanga raw ang ginawa ni Arthur, ngunit tila masyado raw silang minamaliit ng general. Kung hanggang doon lang daw ang ipapakita nito, kulang na kulang ang 2 buwan nilang training. Napahikab naman si Camus na malamig na sinabing mahirap magkaroon ng gana sa pakikipaglaban kapag halatang halata na pinipigilan lang daw ni Arthur ang sarili. Humingi ng paumanhin ang ating bida at ipinaliwanag na madalas niya talagang nahuhuli ang sarili na inaayon niya ang kanyang lakas sa antas ng kanyang kalaban upang masukat ang kanilang kakayahan. Ngunit aminado rin siyang isa itong bad habit. At sa sumunod na sandali, biglang ginamit ni Arthur ang kanyang Realm Heart na kaagad nagbago ang aura at presensya ng ating bida sa buong training ground dahilan upang maramdaman ng lahat ang napakalaking pagbabago ng kanyang lakas. Nakaramdam nga ng kakaiba itong si Camus sa presensya ng ating bida. Samantalang sina Bond at Hester ay halatang na-excite sa bagong anyo ni Arthur. Ngunit si Kathleen ay talagang namangha habang pinagmamasdan si Arthur na para bang amaze na amaze siya sa form ngayon ni Arthur. Pagkatapos ay sinabi ni Arthur sa apat na hindi niya karaniwang ginagamit ang kapangyarihang ito sa normal na training. Ngunit dahil ang sparring ngayong araw ay para mas makilala nilang 5 ang isa't isa, malugod niyang ibibigay ang kanyang buong lakas. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sana nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!